may natututunan sa kanya. Good, correct. Pero nung third year kasi, nung second sem na yon, sobrang medyo na-disappoint siya sa akin. Unang-una kasi, nung second sem, napunta ako sa developing section nun. So, ibig sabihin, hindi ako nakakota sa DOS. Bumaba ako doon, which is 85 na lang yung grades ko noon. Nagalit, hindi naman nagalit, kaya lang sabi niya, anong nangyari? Anong nangyari? Actually, ang totoong pangalan ko is Juanita. Sabi niya, Janita, anong nangyari sa'yo, Janita? Sabi nga lang, alam mo lahat naman tinuturo ko, please, I'm begging you, please, mag-aral ka, naniniwala ako sa'yo. Tapos secondly, nung adbac 1, kay Sir Percy, sa totoo lang, iniiwasan ko siya talaga nun, kaso talagang siya nang tumawag sa akin, sabi sa akin, Janita, halika nga rito. Sir, bakit po? Wala naman akong ginagawa. Halika, may tatanong ako sa iyo. Sir, ano nga po yun? Sabi niya, ano bang ginagawa mo kay Sir Percy mo? Sir, wala po akong ginagawa kay Sir Percy, huwag kang ano dyan. Sabi niya, yun naman pala, wala kang ginagawa kay Sir Percy mo, kaya ibabagsak ka na niya. Alam mo bang naririnig-rinig kong bali-balitang masisinggo ka na sa kanya? Sabi ko, sir, hindi ha, may 95 kaya ako doon, tingnan niyo pa. Siguraduhin mo lang ha. Ayun, nung nalaman niya po, inaamin ko po sa inyong lahat, nasinggo talaga ako kay Sir Percy. Sabi niya, grabe ka Janita, anong gagawin ko sa'yo? Namamaos na ako sa pagtuturo, hindi mo naiintindihan. Sabi nga nun, sir, di ba may second chance pa naman? So ulitin ko, bakit? Hindi naman basihan yung 5. Sabi ko, 5 nga ako, top 1 naman ako sa board exam. So ano ko pa yung 5? Sa grabe yung fighting spirit na. Sabi nga nun. Tapos yung pangatlo, yung huli na talaga, yung finals na ng cost accounting. So nung prelim, midterm, hanggang semifinal, sobrang matataas kami. Ang pinakamasaklap nung finals. Kasi nung finals, lahat kami bagsak. Although may nakapasa naman, siguro 2 or 3 lang. Pero hindi talaga umabot sa kotang 2. Pero dahil nga sa medyo mataas yung grades namin from prelim to semifinal, so nahatak pa rin, umabot pa rin ng 2, pasado pa rin. Pero sabi niya, sobrang hindi daw siya natutuwa sa performance namin. Pero ganun pa man, naniniwala raw siya sa amin na kaya namin. Kasi talagang ganun, may pagkakataon na tatama rin kami. Pero hindi raw dapat mag-stop sa ganun na lang. Kasi wala naman daw nagtatagumpay sa buhay na puro katamaran lang yung ginagawa. Kasi temporary nga lang daw po yung mga paghihirap namin sa school. Tapos isa pang naalala ko, sabi niya, Janita, malapit na ang comprehensive exam ha, please don't let me down. Mga English niya ni sir. Ito lang yun eh. Ito lang yun. Ito lang yung tinuturo ko sa'yo. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Anong gagawin ko sa'yo? Please naman. Sabi niya, sir, naiintindihan ko na po. Siguraduhin mo lang ha. Yun nga po, nung nag-comprehensive kami noon, pumasa naman po ako, tsaka naging pang 10 po ang range, ang pinaka ano ko po noon. So, pasa naman po raw yun. Tapos sabi niya, hindi pa rin ako nakokontento hanggat hindi ko kayo nakikita sa stage. At the same time, hindi ko nakikita yung mga pangalan nyo sa listahan ng mga pumasa sa 2017 board exam. So, doon ako sobrang nalulungkot kasi gusto ko lang patunayan kay sir na ano, useless na yung pagiging 5 mo kung pasado or kasama ka na sa top notcher ng board exam. Hindi na yun ang ano dun eh. Ang importante na lang doon is yung nagkaroon ka ng license. Yun ang sobrang namimiss ko kay sir. Kasi although alam niyang average lang yung student na, pero sabi niya nga nung huli, alam mo Janita, kasi may 2 taga-TIP yatang student din na si Faye na ngayon. Average lang daw yun, so hindi niya inaakalang papasa yun. Yung mismong hindi niya inaasahan na papasa yun para pumasa. Kaya sabi niya, Janita, kahit ano pa man ang nangyari sa'yo, naniniwala ako na papasa ka. Siguro talagang medyo tinatamad ka lang. Sabi ko, sir, ang totoo po niyan. Kasi simula nung first year hanggang second year, nagtatrabaho po kasi ako noon eh. Nagtatrabaho po ako as a promodizer. How many times po ako na-reject ng company, dapat ano na ako nun eh, nare-regular ako nun. Pero pag yung promotion na yung tinatawag for supervisor or magiging mas mataas ka na, sa educational background ako, laging nare-reject ng mga company. Yung mga company binabanggit ni sir sa mga sample sa amin sa school, yun ang mga company na reject sa akin. So simula nung tinatak sa isip ko na kailangan ko na mag-focus, hindi na ako dapat masingko pa ulit. So nag-resign na po ako noon. At ito na nga po yung gusto kong patunayan kay sir, kaso lang, yun nga, nawala na siya. Pero ganun pa man, kahit nasan man siya ngayon, sisiguraduhin ko na lahat kami papasa
sa board exam. Thank you po. Thank you. Thank you, Junita. Okay. For sure, sa senior mo, talagang senior niyo mga students, talagang gusto niyang matuto kayo. Right? Yun ang parang common denominator. Gusto niya talagang matuto kayo. Okay, so now we'll go with the teachers. Okay? Nga pala, lahat ba dito Aureliano? Meron bang TIP? TIP naman pala. Students from TIP? Wala, Aureliano talaga. Okay, but anyway, we have representatives from TIP. Doon po siya una nagturo eh. Okay? So, I'd like to call on Teacher Ellen. Ma'am, come on. Let's give her a clap offer. Come on. Thank you. It's okay, I'll be here. Good evening po. Hindi lang po estudyante ang may kodigo, may guide. May edad na rin po nakakalimot na. I just want Later, do you share up? to remember everything that I want you to know about Sir Silva. So June 2011, when I first met him, that was actually the exact date that I was hired also at PIP. So we got in practically around the same time. Batchmates po kami. At that time, Sir Silva was only an industry lecturer. So it means that he only has a few notes, but then again, his hourly rate is comparatively higher than what we receive as an ordinary faculty member. And that which siguro I admired about him is that siguro everybody would remember him as being articulate. I especially enjoy our conversations kasi ang sarap niyang magsalita. Tapos so articulate, nakakatuwa, nakaka-enjoy.